Makasaysayang araw mga ka-aral-pan, tayo ngayon ay nasa quarter 1, week 3. Ang tatalakayin natin ay Heograpiyang Pantao ng Timog Silangang Asya, Pangkat Etnolinguistiko, Part 1, mga pangkat etnolinguistiko sa mainland Southeast Asia o mainland Timog Silangang Asya. Bago tayo dumako sa ating panibagong paksa, muli nating balikan ang ating nakaraang aralin upang masubok ang inyong naging kaalaman tungkol dito. Handa na ba kayo? Dahil kayo ay handa na, tayo ay magsimula na. Ibigay ang salita o mga salita na tinutukoy sa bawat bilang. Una, ito ay tumutukoy sa mga yamang nagmumula sa kalikasan at maaaring makapanatili kahit walang gawing pagkilos ang tao. Mahusay, ito nga ay ang likas na yaman. Ikalawa, matatawag na blank ang likas na yaman kung nagmula ito sa mga buhay o organikong material. Tama ka, ito nga ay ang biotic na likas na yaman. Ikatlo, anong bansa ang pangwalo sa pinakamalaking producer ng bigas sa daigdig? Magaling, ito nga ay ang bansang Pilipinas. Dahil nasagutan ninyo ng tama ang ating mga tanong sa balik-aral, simulan na natin ang mga gawain para sa ating panibagong paksa. Sa paglalahad ng layunin, isagawa natin ang kilala mo ba sila? Pagmasdan ang mga larawan na makikita ninyo, kilalanin at ibigay ang mga katangian o iyong napansin o kaya naman ay obserbasyon sa bawat larawan. Isulat ito sa inyong kwaderno. Nakilala niyo ba kung mga nasa larawan? Kung ito ay nakilala ninyo, mahusay. Sa unang bilang ay ang mga Ifugao. Sila ay isa sa maraming mga pangkat etnolinguistiko sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Sila ang gumawa ng Banawer Rice Terraces. Ang ikalawa naman ay ang mga Malay. Sila ay mula sa lahi ng mga Austronesian. Ikatlo ay ang mga Vietnamese. Sila ang bumubuo sa malaking bahagi ng pangkat etnolinguistiko sa Vietnam. At ikaapat ay ang mga Thai, kung saan malaking bahagi ng populasyon ng Thailand ay binubuo nila. Buhat sa ating paunang gawain, may ideya ka ba sa paksang ating tatalakayin? Magaling, ito nga ay ang Heograpiyang Pantao ng Timog Silangang Asya. Mga pangkat etnolinguistiko sa Timog Silangang Asya. Ang ating kasanayang pampagkatuto ay nasusuri ang Heograpiyang Pantao ng Timog Silangang Asya batay sa pangkat etnolinguistiko, pananampalataya, estrukturang panlipunan at ugnayang pangkapangyarihan. Simulan na natin ang ating pagtalakay. Kilala ang lahat ng taong naninirahan sa kontinente ng Asya bilang mga Asyano. Bukod dito, may pagkakakilanlan din sila batay sa kinabibilangang bansa. Halimbawa, ay Vietnamese mula sa bansang Vietnam, Thai mula sa bansang Thailand, at Pilipino naman mula sa Pilipinas. Bukod sa dalawang nabanggit na pagkakakilanlan, maaari ring ikategorya ang mga tao ng Asya batay sa pangkat etnolinguistikong kanilang kinabibilangan. Ibig sabihin, bukod sa pagiging Indonesian, maaari rin silang kilalanin bilang Javanese, Balinese, at iba pa. Ang mga Pilipino ay maaaring maging kabilang sa pangkat ng mga Tagalog, Ilocano, Cebuano, at iba pa. Ang pangkat etnolinguistiko ay tumutukoy sa mga pangkat ng tao sa isang bansa na may magkakaparehong wika, kultura, at etnisidad. Ang wika ang pangunahing gamit sa pakikipag-usap upang maipahayag ang ideya o damdamin. Ang kultura ay naglalaman ng mga kaugalian, paniniwala, gawi at tradisyon ng isang partikular na pangkat ng mga tao. Ang etnisidad naman ay mistulang kamag-anakan. Kapag kinilala ng isang pangkat ng tao ang mga sarili,
at ang isa't isa bilang kasapi ng isang pangkat etnolingwistiko ay itinuturing nilang sila ay malayong magkakamag-anak. Matutunghayan natin na ang mga pangkat etnolingwistiko sa Timog Silangang Asya ay magkakaiba sa larangan ng kultura, wika, relihiyon at tradisyon. Narito ang ilan sa mga pagkakaiba ng mga pangkat etnolingwistiko sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang mga pagkakaiba-iba sa kalinangan ng mga pangkat etnolingwistiko sa Timog Silangang Asya ay nagpapakita ng mayamang pagkakaiba-iba ng rehiyon. Ito ay nagbibigay kulay sa bawat bansa at nagpakita ng kanilang natatanging kasaysayan, tradisyon at kultura. Ating kilalanin ang ilan sa mga pangkat etnolingwistiko ng Timog Silangang Asya. Unahin natin ang pangkontinenteng Timog Silangang Asya o mainland Southeast Asia. Ang Myanmar ay binubuo ng tinatayang 135 na pangkat etniko na napapangkat sa Rakhine at Shan. Ang pangkat ng Bamar ang bumubuo sa may 70% naman ng bansang populasyon. May 100 wika naman ang ginagamit sa Myanmar. Ang karamihan sa mga ito ay mula sa pamilya ng wikang Tibetan-Burmese at ang iba naman ay mula sa pamilya ng pangkat ng Tai-Kadai, Hmong-Mien at iba pang Austro-Asiatic na wika. Ang iba't ibang etnisidad sa Myanmar ay matatagpuan sa kani-kanilang lugar. Halimbawa nito ay ang mga Bamar na tipikal na naninirahan sa matataas at gitnang kapatagan ng bansa. Samantala, ang 7 minoryang pangkat ng Chin, Kachin, Karen o Kayin, Karene o Kaya, Mon, Rakhine at Shan ay may kanya-kanyang estadong tirahan na karaniwang matatagpuan sa mga rehiyong mabundok. Ang mga pangkat naman na hindi kinikilala ng saligang batas ng bansa ay naninirahan kasama ng mga pangunahing pangkat etniko tulad ng mga Burmese, Chinese at Pangtays, Burmese Indians, Rohingya, Gurkha at Anglo-Burmese. Pagdating sa sistema ng pananampalataya, tinatayang 89.2% ng populasyon ng Myanmar ay mga Buddhist at ang natitirang bahagda naman ay nahahati sa mga Christians, Muslims, Hindus, Hebrews at Animists. Malalim ang ugnayan ng kulturang Myanmar sa tradisyon na nakararaming pangkat etnikong Bamar na naiimpluwensyahan ng aral ng Buddhism. Ang pamantayan ng kaugalian at pambansang pagkakakilanlan sa Myanmar ay tinatawag na Bamasanjin o Burmese-ness. Inilalarawan ito ang prinsipyong kultural na nakasentro sa kaalaman ng wikang Burman o Bama-Bata at Theravada Buddhism. Mahalaga sa mga Burmese ang paggalang sa nakatatanda, pagsusuot ng desenteng damit, maayos na pakikitungo sa magkaibang kasarian, at banayad na pag-uugali. Kaya, kahihiyan para sa kanila ang pagpapakita ng galit at negatibong emosyon sa publiko. Hindi angkop sa kanilang pamantayan ang paghamon, kikipagtalo at pagsalungat na nakababata sa nakatatanda sa dahilang ito ay pagpapakita ng kawalan ng paggalang. Bansang Thailand. Ang pangalang Thailand ay may kaugnayan sa nakararaming pangkat na naninirahan sa halos kabuuang bansa. Samantalang, ang iba pang maliliit na pangkat ay nakakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. May tinatayang 75 na pangkat etniko ang matatagpuan sa Thailand. 84% rito ay mga Thai na bumubuo sa 36% ng kabuuang populasyon nito. Ang sumusunod naman ang bumubuo sa maliliit na pangkat etniko ng Thailand. Ang Miao, Mon, Hmong, Lanatai, Karen, Orang Asli, Paktai, Khmer, Korean, Chinese, Pai, Khmer, Mal, at iba pang maliliit na porsyento ng populasyon. Para naman sa lingwistikong kinabibilangan at kultura, ang wikang Thai ng pangkat Thai
ay wikang daik na winiwika sa timog kanlurang bahagi ng Thailand. Ito ang pambansang wika. Ito din ang medium ng pagtuturo at gamit sa komunikasyong masa ng bansa. Ang mga Chinese naman na nandayuhan sa bansa noong ika-19 na siglo ay nagwiwika ng dialektong Min ng Chinese. Mayroon namang 24 na pangkat sa Thailand ang nagwiwika ng Monkom sa 4 na wikang Monic, Aslian, Eastern Mon-Khmer at Northern Mon-Khmer. Samantala, 7 wikang Austronesian naman ang winiwika ng iba pang pangkat na binubuo ng Malayo Polynesian. Ang wikang Patani Malay naman ay winiwika ng may 2.5 milyong tao na naninirahan sa katimugan ng kaharian ng Patani. Ang 19 na pangkat na nagwiwika naman ng Tibeto-Burman ay binubuo ng 9 na pangkat na nagwiwika ng Karen at ng Hmong-Mien na winiwika ng 3 pangkat sa hilagang bahagi ng bansa at iba pang magkakaibang pamayanan na nagwiwika ng Korean, Japanese, Tamil at Urdu. Sa 7 milyong populasyon ng bansa, ang 3 kapat nito ay mula sa pangkat etnikong Thai. Bagamat nahahati sa maraming magkakaibang pangkat na may magkakaibang dialekto, ang mga tradisyon, wika at kultura ng mga ito ay kaunti lamang ang pagkakaiba. Ito ang nagbigay daan sa paghubog ng matibay at pinag-isang tradisyong katutubo sa mga Thai. Sistema ng pananampalataya. Ang kultura sa Thailand ay pinaghalong impluwensyang Indian, Chinese at tradisyonal na katutubong Thai. Ang pinakamahalagang impluwensya sa kulturang Thai ay ang relihiyong Buddhism. Ang kauna-unahang Buddhism sa Thailand ay itinatag at ipinakilala ni Haring Asoka sa lungsod ng Pataliputra. Ito ay naganap noong panahong nagpadala si Asoka ng mga monghe mula sa India upang ipalaganap ang mga aral at pagpapahalaga ng Buddhism. Dahil sa ang 95% ng mga Thai ay Theravada Buddhist, isang sekta ng Buddhism, ang karamihan ng tradisyon at paniniwala ng mga ito ay nagmula sa mga aral at pangaral nito. Kung kaya't mahalaga ang tuntunin ng mga kagandahang asal sa bawat mamamayang Thai. Ang paggalang, pagtitimpi sa sarili at di palaban na sa loobin na aral ng Buddhism ay mahalagang bagay para sa kanila. Dahil dito, malaking kahihiyan para sa mga Thai ang pagpapakita ng galit sa publiko at pagsisinungaling. Likas din sa kanila ang pagkakaloob ng lubos na paggalang sa mga manggagamot, mahahalagang mamamayang pampubliko at mga monghe. Ang Hinduism naman ay nakarating sa Thailand dala ng mga Hindu-Buddhist noong ika-6 hanggang ika-11 siglo. Ang malapit na ugnayan ng Hinduism sa kulturang Thai ay makikita sa larangan ng sining, literatura at ilan pang gawi ng mga Thai. Nakikita naman ang impluwensya ng mga bansang Laos, Cambodia, Myanmar at China sa Thailand sa kanilang katutubong paniniwalang animism. Ang animism ay tumutugon sa paniniwala na ang mga material na bagay, banal na lugar, hayop, at iba pang bagay sa kapaligiran ay may kapangyarihang espiritual. Dahil dito, kapuna-puna sa bahay ng mga Thai ang pagkakaroon ng mga bahay na espiritu sa kanilang bakuran. Ito ay ginagawa ng mga Thai upang mapagkalooban ng tirahan ang mga espiritu. Naniniwala sila na ang mga espiritu ay humihiling ng paggalang sa mga tao na kapag hindi napagbigyan ay maaaring gumawa ng mga bagay na makapipinsala sa kanilang buhay. Malakas din ang kanilang paniniwala na ang mga espiritong ito ang nagbabantay ng kanilang tirahan at tumutulong sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Dahil dito, gawin na ng mga Thai ang pag-aalay ng bulaklak at pagsisindi ng insenso sa harap ng mga bahay ng espiritu. Ang pamilya ang sentro ng buhay ng mga Thai, kung kaya't karaniwan ang pamilyang extended sa mga ito. Karaniwan ang pagsuporta ng buong pamilya sa pagpapalaki ng mga batang miyembro sa ganitong uri ng pamilya.
Bagamat pinangungunahan ng kalalakihan ng pamilyang Thai, binibigyan naman ng matataas na paggalang ang kababaihan sa bansa. Ang pagbibigay pansin sa bagay na ito ay mahalagang bahagi na pagpapahalaga ng pamahalaang Thailand. Bansang Laos. Tulad ng Thailand at Myanmar, ang Laos ay katatagpuan din ng magkakaibang pangkat etnolinguistiko. Sa pagsisimula ng ika-20 siglo, ang mga Lao ay ipinangkat batay sa kanilang wika at lokasyong tirahan. Ang Lao Lum o Lowland Lao na naninirahan sa kapatagan, ang Lao Dzong o Lao of the Mountain Slopes na naninirahan sa gilid ng kabundukan, at ang Lao Song o Lao of the Mountain Tops na naninirahan sa itaas ng bundok. Gayunpaman, hindi sinasalamin ng kaayusang ito ang masalimuot na komposisyong kultural at lingwistiko ng bansa. Halimbawa, ang wika ng mga Lao ng Vientiane na kabilang sa pangkat ng Lao Lum ay hawig sa wika ng mga Thai na matatagpuan sa kabilang ilog ng Mekong kaysa wika ng mga Thai Dam na pangkat Lao Lum na matatagpuan sa hilagang silangan ng bansa. Bukod sa tatlong pangkat ng Lao, matatagpuan din sa Laos ang pamayanan ng mga Chinese at Vietnamese na parehong matatagpuan sa malaking bayan nito. Ang mga Lao Lum ay naninirahan sa baybayin ng Mekong River at mga lungsod ng bansa. Ang buong pangkat na ito ay nagwiwika ng Thai na kabilang sa pamilya ng wikang Thai Kadai. Sila din ang bumubuo sa 2/3 bilang ng populasyon. Ang iba pang pamayanan ng Lao Lum ay binubuo ng Phuan sa hilagang silangan, Lue sa hilagang kanluran, at Phuthai naman sa timog. Samantala, ang pangkat ng mga Lao Dzong na nakakalat sa kabuuang Laos ay nagwiwika naman ng Austroasiatic o Mont-Timor. Ang mga pangunahing pangkat na kasapi dito ay ang mga Kumum at Lamet sa hilaga, Katang at Makong sa sentro ng bansa, at Dru at Brau sa timog. Binubuo ng mga Lao Dzong ang isang kapat na populasyon ng bansa. Sa kabilang dako, ang pangkat ng Lao Song ay binubuo naman ng mga taong dumayo sa hilagang Laos mula noong ika-19 na siglo. Gamit ng mga ito ang wikang Mongmian o Tibeto-Burman. Binubuo din nila ang ika-10 ng populasyon ng Laos. Ang karamihan ng mga tao sa Laos ay mga magsasaka. Ang buong sambahayan ay nagsasaka ng magkakasama at may maayos na dibisyon ng paggawa na naaayon sa kasarian. Ang mga kalalakihan ang nagsasaka, naghahanda ng taniman at nagsasaayos sa pagdaloy ng tubig sa sakahan. Samantala, ang kababaihan naman ang muling nagtatanim ng binhi ng palay o anumang pananim, naglilinis at nagdadala ng bigkis ng palay sa kiskisan. Sa sistema ng pananampalataya tulad ng Thailand at Myanmar, Buddhism ang pangunahing relihiyon sa Laos. Tradisyonal sa mga Lao ng kapatagan ang gawi at ritual ng mga Buddhist, lalo na ang pagdiriwang ng kapistahan doon. Ito ay ginaganap upang ipagdiwang ang masagana at matagumpay na pag-aani ng palay. Gawi rin sa bansa ang ritual na pagbibigay ng limos sa mga monghe sa araw-araw na paglilibot ng mga ito sa umaga. Ganito rin ang ritual na ginaganap ng mga Lao na naninirahan sa mga bundok. Maliban sa mga mong na ang focus ng pagdiriwang ay ang bagong taon na nagaganap sa buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre. Ito ay tradisyon na isinasagawa bilang pagtatapos ng panahon ng pag-aani at nagsisilbing pista ng pasasalamat para sa mga Hmong. Malaysia. Tulad ng mga kalapit nitong bansa, ang Malaysia ay binubuo ng maraming uri ng pangkat etniko, lingwistiko, kultural at relihiyon. Ang mga Malaysian ay hindi pantay na nababahagi sa pagitan ng mga peninsular at silangang Malaysia o Borneo. Ang nakararaming Malaysian ay naninirahan sa Peninsular Malaysia. Ang mga pangkat na ito ay nauuri sa pangkat ng Bumiputra o Bumiputera na binubuo ng mga katutubong Malaysian
kasama ang mga Malay at non-Bumiputra na binubuo ng mga nandayuhang populasyon ng mga Chinese at iba pang Asyano mula sa Timog Asya. Ang dami ng pangkat etnikong matatagpuan sa Malaysia ay ibinunsod ng lokasyon ng Timog Silangang Asya. Gayunpaman, malaking tulong ang pagkakaroon ng isang opisyal na wikang bahasa Malaysia na dating bahasa Melayu sa pag-iisa ng bansa. Ang pangkat etniko sa Peninsular Malaysia ay nahahati sa 4 na pangkat, ang Orang Asli na mga katutubong tao, Malay, Chinese at mga taga-Timog Asya. May maliit na pangkat din ng mga Europeo, Amerikano, Eurasian, Arabs at Thai sa bansa. Ang Orang Asli na pinakamaliit na pangkat ay kasama sa pangkat etnikong Jakun na nagwiwika ng dialektong Malay at ang Semang at Senoy na gumagamit naman ng wikang mula sa pamilya ng Mon Khmer. Ang mga Malay ay nagmula sa iba't ibang bahagi ng peninsula at kapuluan ng Timog Silangang Asya at bumubuo sa kalahati ng populasyon ng bansa. Sila ang kinikilalang makapangyarihang pangkat sa Peninsular Malaysia. Ang karamihan sa kanila ay nagwiwika ng Malay. Samantala, ang mga Chinese na bumubuo sa isang kapat na bahagi ng populasyon ay gumagamit ng iba't ibang wika tulad ng Hokkien na Hainanese na kabilang sa wikang Min sa Timog Cantonese at Hakka na winiwika ng nakararaming Chinese. Samantala, ang pamayanang tinatawag na Baba Chinese ay binubuo naman ng mga Malaysian na may dugong Chinese na nagwiwika ng Malay Patuwis, ngunit may gawing Chinese. Ang mga pangkat namang nagmula sa Timog Asya ay ang mga Indian, Pakistani at Sri Lankan. Sila ay nauuri sa lingwistikong Dravidian na binubuo ng mga dialektong Tamil Telugu at Malayalam at gumagamit naman ng wikang Indo-European. Ang nagwiwika ng Tamil ang pinakamalaking pangkat sa bansa. Ang mga iba naman na naninirahan sa bulubunduking lupain ng Sarawak ay karaniwang mga magsasaka na gumagamit ng prosesong shifting agriculture. Ang mga Chinese ng Sarawak ay naninirahan naman sa lupaing pagitan ng baybayin at talampas at bundok. Sila ay karaniwang nagtatanim ng mga cash crops at nagwiwika ng Hakka at Pujao na kabilang sa wikang Min, sa halip na Cantonese, Hokkien at Hainanese na karaniwan sa Peninsular Malaysia. Ang mga Malay ng Sarawak at Peninsular Malaysia ay pinag-iisa ng katangiang kultural na karaniwang nauugnay sa kanilang relihiyon. Ang mga Sarawak Malay ay nagwiwika ng dialektong mula sa Malay na kaiba sa mga Peninsular Malay. Ang mga Bidayo naman ay naninirahan sa kanlurang bahagi ng estado. Shifting agriculture din ang gamit ng mga Bidayo. Malapit man ang tirahan sa mga Iban, iba rin ang wika ng mga Bidayo na nagwiwika rin ng iba't ibang dialekto. Samantala, matatagpuan naman ang mga Melanau sa baybayin ng lungsod ng Bintulu. Ang mga Melanau ay kilala sa pagpuproduce ng mga harina mula sa palmerang sago na karaniwan sa kanilang lupain. Matatagpuan sa Sabah ang magkakahalong uri ng tao. Ang pinakamalaking pangkat dito ay binubuo ng mga Kadazan o Dusun, Bajau at Malay, mga katutubong Murut, Kadayan, Orang Songhai at Bisaya na sinamahan pa ng mga Chinese, European, Eurasian, Indonesian, Pilipino at mga taga-Timog Asya. Ang mga Bajau ay nahahati dito sa 2 pangkat ng mga magsasaka na matatagpuan sa Hilagang Baybayin ng Pulo at mga manlalayag na pangkat sa Silangang Baybayin. Pagdating sa sistema ng pananampalataya, Islam ang opisyal na relihiyon ng Malaysia at malaking bahagda ng populasyon ng bansa ang nananampalataya rito. Dahil ang Malaysia ay may iba't ibang tradisyong kultural mula sa Timog Silangan, Hilagang Silangan,
Timog at Kanlurang Asya, ito ay naging tagpuan ng mga taong nananampalataya sa relihiyong Islam. Ang kulturang Malay, Orang Asli at kultura sa Silangang Malaysia ay nakabatay sa pre-Islamic Indian at sinaunang Islam. Nagkaroon din ng impluwensya ang ibang relihiyon sa bansa. Sa katunayan, ang 19.2% ng populasyon ng bansa ay nananampalataya sa Buddhism. Ang 6.3% naman ay mga Hindu, samantalang ang 2.6% naman ay nananampalataya sa tradisyonal na Confucianism at Taoism na pawang mga relihiyong Chinese. Sinasalamin ng mga relihiyong sinasampalataya ng mga Malaysian ang kanilang kultura. Makikita ang mayamang impluwensya ng relihiyon sa kanilang arkitektura, lalo na sa mga lugar sambahan ng mga ito. Kapuna-puna rin ang makulay na pananamit ng mga Muslim sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa panahon ng mga kapistahan, kasalan at iba pang seremonya. Popular sa kalalakihan ng Muslim ang tinatawag na songkok na binubuo ng maluwag na pang-itaas na tunik at pantalong sarong o mahabang telang nakapalibot sa kanilang bewang. Samantala, popular naman sa kababaihan ang tudong o headscarf. Ang pagiging kasapi sa relihiyon ng Malaysia ay mahalagang aspekto ng pagkakakilanlan ng isang individual. Bagamat hindi naman sinasalamin ng etnisidad ng isang individual ang kanilang relihiyon, ang ugnayang ito ay nagbibigay diin, lalo na ng isang Malay sa relihiyong Islam. Ang bagay na ito ay pinagtitibay ng batas Malaysian na tumutukoy sa isang Malaysian bilang isang Muslim na nagwiwika ng Malay at umaayon sa gawi at tradisyong Malay. Kung kaya't ang terminong Muslim ay kasing kahulugan ng pagtukoy sa isang Malay, bunsod ng legal na kaugnayang panlipunan nito sa Malaysia. Malaki rin ang bahaging ginagampanan ng sistemang legal sa kulturang Malaysian. Sa ay may korteng sibil at korteng Sharia. Ang korteng Sharia ay tumutugon lamang sa mga usaping may kinalaman sa pamayanang Malaysian Muslim at nakapokus sa relihiyon at usaping pampamilya at pag-aasawa, pagmamana, diborsyo, apostasy o pagtalikod sa pananampalataya, pagbabagong pananampalataya at kustodiya ng anak. Maliban sa relihiyong Islam, malaking bahagdan din ng populasyon sa Malaysia ang sumusunod sa aral ng Buddhism. Sa kasalukuyan, 2 uri ng Buddhism ang umairal sa bansa. Ito ay ang Mahayana at Theravada Buddhism. Ang karamihan sa mga tagasunod ng Mahayana Buddhism ay ang lahing Malaysian Indian, Thai at Sri Lankan. Ang bawat templo, asosasyon, o monasteryong Buddhism sa Malaysia ay may kani-kaniyang tradisyon. Halimbawa, isinasama ng mga Buddhist Malaysian Chinese ang ilang elemento ng Taoism at Confucianism sa kanilang tradisyon at paniniwala tulad ng pagkakaroon ng mga Diyos at Diyosang Taoist sa templo. Gayunpaman, ang mga Buddhist sa bansa ay nagsasama-sama sa pagdiriwang ng mahalagang kapistahang Buddhist tulad ng Wesak. Ang Kristyanismo naman ay nakarating sa Malaysia sa pamamagitan ng mga mangangalakal na Persian, Arab at Turkish. Samantala, ang mga misyong Protestante naman ay lumaganap sa bansa noong panahon ng mga British. Kapuna-puna ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng estilo at arkitektura ng panalanginan sa bansa. Karaniwang matatagpuan sa bansa ang ilang naglalakihang katedral na Katoliko Romano, Anglican, Methodist, Lutheran, Baptist, Seventh-day Adventist at isang simpleng simbahang independent sa mga lupaing rural. Ang mga pamayanang Kristiyano sa bansa ay nakapagtatag na ng maraming serbisyong panlipunan tulad ng mga paaralan, ospital at klinika at mga bahay-serbisyo para sa mga ulila at inang hindi kasal. Tulad ng ibang relihiyon, ang Hinduism ay dala ng mga mangangalakal na Indian sa bansa. Ang karamihan sa populasyong Hindu ay nagmula sa lahi ng mga nandayuhang Tamil Nadu ng Indian.
Ang pangkat na ito ang bumubuo sa pangkat etnikong Malaysian Indian ng bansa. Vietnam. Hindi rin pahuhuli ang Vietnam sa dami ng uri ng pangkat etnolinguistikong mayroon ito. Ang karamihan ng mga Vietnamese ay naimpluwensyahan na ng kulturang Chinese, partikular sa uri ng wika. Samantalang, ang impluwensyang India naman ay nakikita sa minoryang pangkat ng Cham at Timor. Ang mga Cham na bumubuo sa nakararaming bilang ng populasyon ay naninirahan sa gitnang bahagi ng Vietnam at ang iba naman ay matatagpuan sa gitnang kapatagan sa Timog at Mekong Delta, malapit sa hangganan ng Cambodia. Ang mga Khmer naman ay nakakalat sa kabuang Mekong Delta. Vietnamese ang opisyal na wika sa Vietnam. Bagamat kabilang sa wikang Mon Khmer ng pamilyang Austroasiatic, naging matatag ang impluwensyang Chinese sa Vietnam. Gamit ng maraming pangkat ng Montagnard tulad ng Raid, Jaray, Kru at Roglay ang mga wikang kabilang sa pamilyang Austronesian na nag-uugnay sa kanila sa mga Cham, Malay at Indonesian. Ang iba naman tulad ng mga Bru, Paco, Katu, Kwa, Red, Ringgao, Sedang, Banar, Nong, Mang or Maa, Muong, at Sting ay gumagamit ng wikang Mon Khmer na nag-uugnay sa kanila sa mga Khmer o Kamchian ng Cambodia. Gamit naman ng mga pangkat na naninirahan sa matataas na lambak ang mga wikang kabilang sa pamilyang Thai. Samantala, ang pangkat ng Hmong or Miao at Mien na nagwiwika ng Sino-Tibetan ay matatagpuan sa higit na matataas na bahagi ng Vietnam. Kapuna-puna ang pamanang Confucian at pananampalatayang Buddhism sa pamilya ng mga Vietnamese. Ang pamilyang Vietnamese ay patrilineal. Ibig sabihin, ito ay isang kaayusang panlipunan kung saan ang anak ay umaangkin sa pangalan, pag-aari at pamana ng ama. Gayunpaman, ang kababaihang Vietnamese ay naghahanap buhay sa mga kumpanya katulad ng mga kalalakihan. Bukod sa may malaking gampanin sa pagpapalaki ng kanilang mga anak at pangangasiwa ng pananalapi ng pamilya. Pagdating sa sistema ng pananampalataya, Buddhism ang pangunahing relihiyon sa bansa. Gayunpaman, sa halip na sumunod sa isang organisadong relihiyon, ang mga Vietnamese ay nakikiisa, lalo na sa kapistahang Tet. Ang Tet ay tumutugon sa Tet Nguyen Dan na ang pinakamahalagang selebrasyong pampubliko sa Vietnam. Ito ang panahon para sa mga Vietnamese na maipahayag ang kanilang respeto sa mga ninuno at pagsalubong sa Lunar New Year kasama ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Kinikilala rin ito bilang mahalagang pagsisimula ng pagbabago, pagpaplano at pagpapaunlad para sa isang mamamayang Vietnamese. Naniniwala ang mga Vietnamese na anuman ang kanilang gawin sa unang araw ng taon ay makaapekto sa buong taon ng kanilang buhay. Pinapahalagahan din nila ang pagiging mapagpakumbaba, pagpipigil sa sarili at pagiging banayad o mahinhin na maaaring naging impluwensya ng pinagsama-sama nilang iba't ibang relihiyon. Ayon sa datos ng Government Committee for Religious Affairs noong 2019, ang kabuuang populasyong Vietnamese ay binubuo ng sumusunod. Ang relihiyong syncretic Taoism ay may kinalaman sa kombinasyon ng iba't ibang uri ng paniniwala o gawi na nagmula sa iba't ibang relihiyon sa Vietnam. Ito ay pinagsama-samang gawi at tradisyonal na paniniwalang Confucianism, Taoism, Buddhism at Roman Catholicism. Ang relihiyong Hau-Hau naman ang kinikilalang reformistang Buddhism na nagbibigay diin sa paglinang ng personal at simpleng pananampalataya ng isang individual, kung kaya't ang nananalig dito ay walang kinikilalang puok o lugar dasalan. Cambodia. Ang mga Khmer ang bumubuo sa malaking bilang ng mga Cambodian.
Ang pangkat minorya naman ay binubuo ng mga Chinese, Vietnamese, Muslim, Cham-Malayas, Luwasian at iba pang katutubo na naninirahan sa matataas na lupaing rural ng bansa. Ang mga Khmer ay kabilang sa pangkat etnolingwistikong Mon Khmer na kabilang sa pamilya ng wikang Austro-Asiatic. Sila ay matatagpuan sa kapatagang rehiyon na nakapaligid sa Mekong River at Tonle Sap na matatagpuan sa hilagang minoryang etniko Cambodia bago ang taong 1975 dahil kontrolado nila ang kabuhayan sa bansa. Isang tabi lamang sila noong panahon ng Rebolusyong Komunista noong 1970 at tuluyang naging mga ordinaryong magsasaka na lamang. Ang wikang Khmer ay winiwika ng halos lahat ng Cambodian kasama ang Cham-Malay. May maliit na bilang din ng populasyon ang nagwiwika ng Vietnamese at Chinese. Wikang Mon Khmer din ang wika ng mga Katu, Nung at Sting, samantalang winiwika naman ng mga Jaray at Raid ang mga wikang kapamilya ng Austronesian. Ang Theravada Buddhism ang kinikilalang pambansang relihiyon ng mga Khmer hanggang 1975. Sa ilalim ng Khmer Rouge, ang lahat ng uri ng relihiyon sa bansa ay ipinagbabawal hanggang sa hinikayat naman ng mga makakomunistang Vietnamese na namahala sa Cambodia noong 1980 ang pananalig sa Buddhism, ngunit sa limitadong paraan lamang. Ang Theravada Buddhism na isang sekta ng Buddhism ay ibinalik bilang pambansang relihiyon noong 1993. Dahil sa mahabang panahon ng pagkawala nito, naging mahirap para sa mga Buddhist na muling makahikayat ng mga tagasunod. Gayunpaman, nanatili pa rin sa mga Cambodian Buddhist ang pagiging matiyaga at mahinahon sa panahon ng pagharap sa mga hamon ng buhay at kawalan ng pagnanais na magkamal ng yaman at iba pang material na bagay na may kaugnayan sa mga prinsipyo at pangaral ng Buddhism. Ang karamihan naman sa Vietnamese ay naging Romano-Katoliko o Cao Dai. Ang Cao Dai ay itinatag sa Vietnam noong 1920s. Ito ay pinaghalong pananampalataya sa mga aral at paniniwalang Buddhism, Taoism, Confucianism, at Katoliko Romano. Mahalaga para sa kanila ang pag-iisa ng sangkatauhan. Ang kakaunting pangkat ng mga Cham naman ay naging Muslim at ang iba ay tagasunod ng Evangelical Protestantism. Muli, ang ating tinalakay ay ang heograpiyang pantao ng Timog Silangang Asya, pangkat etnolingwistiko sa mainland Southeast Asia, Quarter 1, Week 3, Part 1. Laging tatandaan, mag-aral is fun sa Aral Pan.